Maraming magulang ang nag-aalala sa mga nagiging pagbabago sa ugali ng kanilang mga anak. Ang nararanasan ninyo sa inyong mga anak ay isang bagay na pinagdadaanan ng maraming magulang. Ang pagiging mainitin ng ulo o iritable sa edad na ito ay karaniwan at mayroong ilang malalalim na dahilan sa likod nito. Narito po ang mga posibleng dahilan kung bakit mainitin ang ulo ng inyong anak at ilang mungkahi kung paano ito haharapin. Pangunahing dahilan, ang perfect storm ng adolescence. Ang adolescence ay ang transitional na yugto ng paglaki at pag-unlad sa pagitan ng pagkabata at pagiging adulto. Ang panahong ito, na karaniwang sumasaklaw mula edad 10 hanggang 19, ay kakikitaan ng mabilis at malalaking pagbabago sa katawan, utak at sa mga gampaning panlipunan. Ito ay isang panahon ng matinding pagbabago sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. 2. Pagbabago sa utak o brain development. Ito po ang isa sa pinakamahalagang dahilan. Ang utak ng isang teenager ay sumasailalim sa malawakang renovation. Amygdala o emotional center, ito ay ang bahagi ng utak na responsable sa emosyon tulad ng galit, takot, at saya ay nagiging mas aktibo sa panahong ito. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi at mabilis silang mag-react sa mga bagay-bagay. Prefrontal cortex o decision-making center. Ito naman ang bahagi ng utak na kumokontrol sa lohikal na pag-iisip, pagdedesisyon, at pagkontrol sa bugso ng damdamin o impulse control ay hindi pa ganap na developed. Mahuhuli itong mag-mature hanggang sa early 20s. Ang resulta dahil mas nauunang maging aktibo ang emosyon kaysa sa lohikal na pag-iisip. Madalas ay emosyon ang nagiging unang reaksyon nila bago pa man nila mapag-isipan ng maayos ang sitwasyon. 3. Hormonal changes o pagbabago sa hormones. Ang puberty ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng mga hormones tulad ng testosterone sa mga lalaki at estrogen sa mga babae. Yung mga hormones na ito ay direktang nakakaapekto sa mood. Para silang laging nakasakay sa isang emotional roller coaster na hindi nila kontrolado. 3. Psychological na dahilan o psychological reasons. Dito sa yugtong ito, papasok ang paghahanap nila ng sariling pagkakakilanlan o search for identity. Tinatanong nila ang kanilang sarili ng, sino ba ako? Sinusubukan nilang bumuo ng sarili nilang pagkatao na hiwalay sa kanilang mga magulang. Ang prosesong ito ay maaring magdulot ng internal conflict at frustration. 4. Pagnanais ng kalayaan at independence. Gusto na nilang magkaroon ng mas maraming kontrol sa kanilang buhay, mula sa damit na isusuot, sa mga kaibigang kasama, hanggang sa oras ng pag-uwi. Ang pakikipaglaban para sa kalayaang ito ay madalas na nagiging sanhi ng alitan sa mga magulang. 5. Social pressure. Napakalaki ng pressure mula sa mga kaibigan at tinatawag din itong peer pressure. Sa eskwelahan naman ay ang academics. At social media na nagre-resulta sa pagkukumpara ng sarili sa iba. Ang pagka-stress sa mga ito ay madalas na nagiging dahilan ng pagiging irritable sa bahay. 6. Nutrisyon. Ang hindi pagkain sa tamang oras o ang pagkain ng maraming junk food at matatamis ay maaaring magdulot ng pagbabago sa blood sugar levels na nakakaapekto rin sa mood. 7. Mga problema sa labas ng bahay. Maaaring may pinagdadaanan siyang problema sa eskwelahan, sa kanyang mga kaibigan, o baka may nararanasan siyang bullying na hindi niya masabi sa inyo. Ano ang mga maaari ninyong gawin? Ang pag-unawa sa mga dahilan ay ang unang hakbang. Narito ang ilang praktikal na paraan para matulungan ninyo ang inyong anak at ang inyong sarili. 1. Huwag itong personalin. Tandaan na ang kanilang galit ay madalas na hindi talaga tungkol sa inyo. Ito ay bunga ng mga pagbabagong pinagdadaanan nila. Kapag sumimangot sila, isipin na ito ay sintomas ng teenage years at hindi isang personal na atake. Makinig ng higit pa. At magsalita ng mas kaunti. 2. Subukang makinig ng walang panghuhusga. Minsan ang kailangan lang nila ay may makikinig sa kanilang mga hinaing.
Iwasan ang mga linyang tulad ng nung panahon ko o ganyan lang yan. Sa halip, subukan ng mukhang mahirap yung pinagdadaanan mo. Gusto mo bang pag-usapan? 3. Piliin ang inyong mga labanan o choose your battles. Hindi lahat ng bagay ay kailangang pag-awayan. Kung ang issue ay maliit lang, halimbawa ay medyo magulo ang kwarto, baka pwedeng palampasin muna. Mag-focus sa mga importanteng bagay tulad ng kaligtasan, paggalang at responsibilidad. 4. Magtakda ng malinaw at consistent na mga patakaran o set clear and consistent boundaries. Kahit na gusto nila ng kalayaan, kailangan pa rin nila ng gabay at limitasyon. Maging malinaw sa mga rules at sa kahihinatnan o consequences kung hindi ito susundin. Ang pagiging consistent ay napakahalaga. 5. Bigyan sila ng espasyo. Kailangan nila ng privacy at oras para sa kanilang sarili. Ang pagbibigay ng tiwala at kaunting espasyo ay nagpapakita na nirerespeto ninyo ang kanilang paglaki. 6. Maghanap ng panahon para mag-bonding. Gumawa ng mga bagay na pareho ninyong kinagigiliwan, kahit simpleng panunood lang ng movie o pagkain sa labas. Sa mga panahong ito, iwasan munang pag-usapan ang mga problema. Pagtuunan ng pansin ang pagpapatibay ng inyong relasyon at hikayatin ang malusog na pamumuhay. 7. Siguraduhing sapat ang kanilang tulog, nakakakain sila ng masusustansyang pagkain at may physical activity sila. Malaki ang epekto nito sa kanilang mood. Kailan dapat humingi ng tulong? Bagamat normal ang pagiging sumpungin, may mga pagkakataon na kailangan na ng tulong mula sa isang professional gaya ng school counselor o psychologist. Mag-obserba kung may mga sumusunod na senyales. Matinding pagbabago sa ugali na tumatagal na ng ilang linggo o buwan. Paglayo sa mga kaibigan at pamilya. Pagkawala ng interes sa mga bagay na dati niyang kinagigiliwan. Biglang pagbaba ng grado sa eskwelahan. Pagbanggit ng pananakit sa sarili o kawalan ng pag-asa. Malaking pagbabago sa patterns ng pagtulog o pagkain. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang iparamdam sa inyong anak na mahal ninyo siya at nandyan kayo para sa kanya, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang panahong ito ay lilipas din. Ang matibay na pundasyon ng pagmamahal at pag-unawa ang magiging gabay niya sa pagharap sa mga hamon ng pagiging isang teenager.